O sige, umpisahan na natin. Alam niyo yung feeling, yung sobrang excited ka ng kumagat sa paborito mong pritong pagkain tapos pagkakagat mo, makunat na pala. Hay, nakaka-disappoint, di ba? Pero huwag kayong mag-alala kasi may solusyon pala dyan. Yan yung tanong na sasagutin natin ngayon. Dahil ang kasagutan sa problema nating lahat sa kusina ay galing pala sa isang sekreto na ngayon kilalang-kilala na sa buong mundo. Tama yung nabasa nyo. Hindi to Kentucky Fried Chicken. Ang pinag-uusapan natin dito ay Korean Fried Chicken. At sa pagsusuri natin to, malalaman natin kung paano ba talaga nila na perfect ang sining ng pagiging malutong. Okay, para maintindihan natin yung sikreto sa likod ng perpektong luto ngayon, kailangan muna nating balikan ang kasaysayan mga ilang dekada pa sa nakaraan. Grabe yung linyang yan, no? Ganyan katindi yung naging epekto ng fried chicken sa Korea pagkatapos ng gyera. Isipin mo, para sa isang sundalong Koreano noon, para talaga siyang nakatikim ng isang bagay galing sa ibang mundo. Napaka-interesante ng kwento ng Korean Fried Chicken. Nagsimula lang yan bilang pagkaing dala ng mga sundalong Amerikano noong 1950s, pero yung totoong pagsabog nangyari noong 70s, nung naging abot kaya na yung mantika para sa lahat. Doon nagsimula yung revolusyon. Pagdating ng 1977, may unang franchise na. Tapos nung 90s, lalo pa silang nag-level up. Diyan na-imbento yung iconic na Yangnam sauce. At ngayon, grabe, isang pambansang obsesyon na. Isipin nyo, mas marami pang Korean fried chicken joints sa South Korea kaysa sa lahat ng McDonald's sa buong mundo. Sige, mula sa kasaysayan, punta naman tayo sa science. Ano ba talaga yung ginagawa nila para makuha yung kakaibang lutong na yan? So ayun na nga, ibubunyag na natin yung tatlong pangunahing sikreto. Hindi to magic ha, purong kitchen science lang to na kaya nyo ring gawin sa bahay. Unang-una, nasa batter yan. Malaki ang pinagkaiba. Yung American style, karaniwang all-purpose flour lang ang gamit, kaya yung balat, makapal at medyo magaspang. Pero sa Korean style, ibang bida, starch. Pwedeng potato starch, pwedeng cornstarch. At yan ang dahilan kung bakit napakanipis, parang salamin, at sobrang gaan ng balat niya. At eto na, yung pangalawang sekreto. At para sa akin, ito yung pinaka-game changer sa lahat. Yung double fry method. Hindi to basta pagpiprito lang. Isa tong proseso na talagang pinag-isipan. So paano ba to ginagawa? Sa unang prito, sa mas mababang init, ang goal mo ay lutuin yung loob ng manok. Pag luto na, hahanguin mo at ipapahinga. Ito yung magic moment eh. Habang nagpapahinga yung manok, yung moisture sa loob, unti-unti yang lumalabas papunta sa balat. Tapos, pag binalik mo na siya sa mantika para sa pangalawang prito, this time mas mainit na, boom! Lahat ng moisture na yon biglang mag-e-evaporate. Ang maiiwan, isang balat na super tuyo at sobrang lutong. Ang talino, di ba? At para sa pangatlong sekreto, yung sauce o glaze. Ang pinaka-importante dito ay hindi lang yung lasa, kundi yung timing. Kasi kahit gaano pa kalutong yung manok mo, pag binabad mo yan ng maaga sa sauce, lalambot at lalambot din yan. Kaya ang golden rule, ihahalo lang ang sauce kapag ready ng kainin. Last minute talaga. Ngayon, gamitin naman natin yung mga natutunan natin kasi itong mga prinsipyo na to, hindi lang para sa Korean fried chicken. Pwedeng-pwede tong i-apply sa halos lahat ng pritong pagkain na gusto nyo. Simple lang naman talaga yung science sa likod nito. Ang pinakamalaking kalaban ng lutong is solar nut ay moisture o yung halumigmig. Yung steam mula sa mainit na pagkain, kapag natrap yan, yan yung nagpapalambot sa crispy na balat. So, ang goal natin ay palaging hayaan yung steam na makatakas. So, paano natin tatalunin tong si moisture? Ito ang ating battle plan. Una, paghahanggo sa mantika, diretso sa wire rack. Hindi sa paper towel ha, kasi kailangan ng hangin sa ilalim para di mag-steam. Pangalawa, kung for delivery, dapat yung lalagyan may butas para may labasan niyang singaw. Pangatlo, pwede kang maglagay ng paper towel sa loob pero dapat may butas pa rin yung container. Pang-apat, ang pinaka-safe sa lahat, sauce on the side. At panglima, at ito'y napaka-importante, pag magre-reheat ka, please, gamitin mo ang oven o air fryer. Huwag na huwag kailanman gagamit ng microwave dahil garantisado magiging makunat yan. At para makompleto ang experience, silipin lang natin ng mabilis kung paano ba ito kinakain sa Korea. Hindi na kasi ito basta pagkain eh. Isa itong buong kultura. Chimaik,
Kombinasyon ng chicken at mekju o beer, yan yung classic pairing. At yung chicken mo, yung inasarang labanos, hindi yan basta side dish. Yan yung palate cleanser. Yung asim at tamis niya pumuputol sa umay at linis ng manok, kaya ready ka na ulit para sa susunod na kagat. Ito yung perfect summary, no? Mula sa isang simpleng pritong manok na dinala ng mga sundalo, naging isang global phenomenon siya dahil sa walang tigil na innovation at pag-unawa sa siyensya sa likod ng pagluluto. At dito ko kayo iiwan sa tanong na to. Kasi sa pagluluto, parang sa buhay din, di ba? Maraming mga problema na akala natin komplikado, pero may simple at matalinong solusyon pala na naghihintay na matuklasan.